So what's up mga idol? So andito na naman tayo sa ating karera dito sa Tainan. So ang karera po ito ay may haba na 78 kilometers. At yung laro po dito is rolling. And then hanggang matapos rolling pa rin, pero masasakit yung mga bawi ng lusong nila. Kaya eto, makakasama natin at makakasabayan natin ang mga batang kampo, Team Harabas at Team Fastline. So ayan, so papakilala natin yan isa-isa mamaya kasi hindi ko pa sila lahat kilala. So hindi na natin patatagalin pa at tara, let's, para makita nyo ang kaganapan. Let's go! So good morning everyone. So lalabas ako around 3:30 AM. So napakaganda yung weather ngayon. Hindi gaano malamig. Hindi kagaya ng relasyon nila, nanlalamig na. Sumasabay sa panahon ng Pasko, malamig. Kaya pati relasyon nila nanlalamig na din. So ayan, wow. Minsan talaga ganun talaga yung buhay, parang life. So papunta ako sa aming meet up place. Yung kasamahan ko pala is from Taichung, sila Boss Norman, Francis Liugi and Albert. Meron po kaming inarkila na van. So pupunta ako sa High Life para doon nila ako i-pick up. Papunta naman kami ng Tainan. Yung race po namin ngayon is around 78 km lang po yan. Tapos rolling yung laro. At sana makapag-uwi kami ng crown. So sana makapudyum kami, kahit meron sa aming, kahit ano lang, kahit kaming lahat mapudyum. Yeah! So God bless everyone. Ride safe and let's do it. Ayan. Karga 5 lang kami. Ayan. Ayan, 3 sa taas. Nakaban lang kami. Ciao. How ne? Sabi ni Francis, mainit daw talaga sa Pinas kasi pag sa Pinas at galing ka sa Pinas at ganito yung weather sa Taiwan, talagang sabihin mo malamig talaga dito. Ay, sisi. Thank you. Thank you. Yan na. Dali nang nagbakasyon ako ng July, halos pares lang yung weather ng Taiwan at saka Pilipinas eh. Sabi ko nga, mas malamig-lamig pa nga raw eh. Karabin. Hi, thank you. Bigat na nga. Grabe ba mga pugi ba? Tara, picture tayo. Team Kabuto. Tayo doon. Sama natin yun, sexy. Sexy. Bata. Challenge. Elementary kami kasama ba? Lagi sa challenge. So syempre, bago magsimula yung pukpukan, hindi mawawala yung groupie. At syempre, yung mga check-up babes natin. Yahoo! Ayan o. At ito, yung aking tropa na Taiwanese. Ito. Kita nyo naman yung katawan. Kanipis. Tapos, napakalakas to mag-cadence. Kaya, sa ano siya, sasali sa elite group. So, Chayo.
这一点多一点，当我心甘情愿爱你多一点，才会慢慢发现，因为你让我心甘情愿。那我们男子组的一组，男子组的 F。要选哦，加油加油，加油加油，要选，加油加油加油加油加油！我们的组人很多哦。So dito banda, ayun, umangat sa kaliwa yung isa. Ayun, kumakawala pero yung isa kontrolado, kaya hindi rin ako humabol. Simple lang, mindset ba, mindset. At ayan na nga po, inabutan na namin ulit. Sumabog ka agad. Akala mo makakawala ka? Isang peloton kami, boy. Huwag kang ano dyan. Ops, kabudol turn. So ayun, so syempre lusong, syempre magtrangko din tayo kahit papano, pero lusong to, kaya mapapasarap ako sa trangko nito. Ay syempre taasan natin yung speed natin kasi bulusok to, ito yung pabor natin, pero pag ahon syempre babaan natin, ganun lang, taktex ba, taktex. At nandito na yung mga batang kampo on my left side. Batang kampo on the moves.
Ops, 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 ops. Eljan on the moves. Grabing hatak to. Diretso 50. Grabe naman to. Labas naman kaluluwa naman natin ditong kakatutok na itong Eljan na to. So ayun, banat pa si Eljan pero hindi ako sumunod sa kanya. Ayun, may palingon-lingon pa. Kasi nakikita ko na may stoplight sa unahan at naghihintuan na, kaya hihinto pa rin kami, kaya hindi masayang effort ko. Naglaylo lang ako dito sa peloton. Pero si Eljan bumanat, pero pagdating doon sa unahan, gusto niyang kumakawala at sinisagawan niya yung enforcer doon. Kaso lang, nagalit yung traffic enforcer doon kasi bawal nga, kasi malaking stoplight po ito, kailangang hihinto. Hindi yan nila idikit kasi nandun yung team nila eh. Ha? Hindi yan idikit, kasama yan eh. Kasama yan yung nasa unahan. Ha? Oo. Huwag mong abulin, sila yung paulin mo. Kating nga yan eh. Papay ang mag-abul, kaano idikit. Wala yung bata. Tubo yung bata na yun ah. Madami mo ko, lulukuhin ko. Atras ka muna kunti. Nice.
Huli ka, bata ka! I'm here! You're very strong! Yeah! Whoa! Good job! So ayun na nga, niloko ko lang siya tapos binigyan ko ng pangmalakasang kapit tapos kumakawala, pero ako hindi ako sumusunod sa kanya kasi alam ko naghahabol yung peloton kasi kahit anong kawala namin aabutin pa rin kami, kaya eto nag-recover ako kasi kung makarating na yung peloton makapagtutok ako, ayan na, kaya eto press na press yung legs ko kasi hindi ako pressure sa kakatutok ng isa, kaya tutok ulit tayo dito sa peloton. So bali ito yung kasarapan ng larong ito, after ng ahon meron na namang bawi na lusong na napakasarap na bulusok, kaya ingat-ingat lang pagdating sa lusong kasi matulin po yung takbuhan dito, 50 to 60 kph, kaya ingat-ingat mga idol. Bobo, ingatan yung pagkapugi natin ha. Basta pugi pa rin tayo. At dito naman banda, ahon na naman, tapos may kumakawala sa bandang kaliwa. Syempre na-check ko, nasa harapan natin si Makmak, kaya alam kong hahabol to, kaya tutukan agad natin. Ayan na nga, umangat na yung puwet, at syempre si Kabudol parang tuko, dikit agad kay Makmak.
At dito banda, nag-recover, may sumukli na isang batang kampo. Sino yon? Hindi ko gaano kilala, pero basta pugi yun, pugi yun. Ayun, kumakawala, nandun, lumipat sa harap yung isang batang kampo. Siyempre, dito lang tayo kay Makmak. Si Makmak yung pag-asa natin. At dito naman banda, nakatutok ako pero may kumakalawa sa kaliwa ko. Ayan, syempre, side mirror is dogay. Tutok, kabudol. Ito yung best mood ni kabudol. Tutok is dogay. Ayan, kahit mag 60 kph ka pa dyan, hindi ka makakawala. Naka-magnet na to si kabudol. Pero medyo malakas yung headwind dito, kaya kailangan nating idikit yung gulong natin sa gulong din niya. Siguro mga dalawang daliri lang yung pagitan ng gulong niya sa likod tsaka gulong ko sa harap. So ganun talaga, kailangan mong itutok pag malakas yung headwind, mga idol. Oops, mukhang nangangamoy palit trangko na nito. Ay ka naman, kabudol. Headwind na headwind. Tapos napakaraming pasahero sa likod, kaya chill lang tayo sa kakatrangko. Yung saktuhan lang kasi napakalakas yung headwind. Tapos napakaraming pasahero sa likod, kaya medyo bulusok ito konti. Kaya kargahan natin ng konti. Oops, kailangan hindi natin patagalin, baka hindi na tayo makakapit, may tumagos at kakawala na galing sa peloton. Kaya ganun lang dapat yung trangko na maibigay mo. Kahit hindi aabot ng 1 minuto, at least nakapag-trangko ka, kaya bumaba ka agad. Kasi malalakas yung nasa likod. Tingnan nyo nga naman, yung mga katawan nila, halos wala sa kalahati yung katawan ni kabudol. Kaya lugi tayo pag nagtrangko tayo ng napakatagal. At dito banda, kinakabahan ako ng konti kasi biglang tumagos si Boss Norman sa gilid ko at nagulat ako. Kanina ko pa hinahanap si Boss Norman, tapos ngayon lang nagpapakita sa harapan ko. Halos 50 km na ata to. So merong 30 km na lang to the finish line. Tsaka biglang tumagos si Boss Norman, kaya naisip ko na mukhang iiwan ata ako ni Boss Norman ito, kaya kinakabahan ako ng mga 20. So meron pa akong 80 na natira na hindi kaba. So eto, kailangan kong kumarga ng SIS para may pantutok ako sa ating pangmalupitan trangko na ngayon lang tumago sa akin. Boss Norman on the moves. Eto yung pambato ko sa iyo, fuel sis.
Ops, on the moves, on the right corner. Batang Kampo tumira sa kanan, ayan. So, hahayaan na lang muna natin. Dito lang tayo kay Boss Norman, mananatili. So, tutok lang tayo kay Boss Norman para hindi tayo malaspag. Kung sakaling malaspag yung Batang Kampo na dumaan namin, aabutin at abutin pa rin namin yan. Yo, Batang Kampo. Stay calm. AC ka lang dyan. Dito na si Kabudol. Busy. AC lang tayo. Kasi kakawala tayo later. Mukhang laspag na yung ating trangko, kalmado lahat, kaya kailangan natin budulin sila. So kailangan nating banata ng bahagya, kaya tira Kabudol, it's your turn. So dito banda may kumakawala yung nasa harap ni Boss Norman, pero si Boss Norman mautak. Alam niya yung ruta na ahon pagdating sa liko, at ito ring nasa harap ko, alam din niya yung ruta na ahon din yung tignan mo, ang sarap ng smile ni Boss Norman. Tapos yung peloton nandito lang, naka-standby lang kasi halos alam hata siguro lahat na ahon sa bandang unahan, pero itong isa gustong bumanat, at eto mukhang kumakawala sila sa pagdating sa ahon. Ayun na nga yung isa, parang quitis, pero ganun pa rin yan. Sasabog pa rin yun kasi napakahaba tong ahon na to. Papalo ito ng nasa 8% ata o 10. O tignan nyo, napakahaba yan. Dalawang liko po ito. Tapos dito banda nakaano lang ako, naka-pacing lang kasi napakatarik, pero yung hingal ko to the max, ayan. So dadaanan ako ng napakarami dito kasi tignan nyo yung spin ng iba, oh, nakaano lang. Tsaka medyo mabigat yung diinan ko kasi naka 28 kags lang ako sa likod, kaya medyo mabigat pagdating sa ganitong gradient. Tignan nyo nga naman, 6 to 8. So ang daming dumadaan dito, pero alam ko na bulusok yung sa unahan, kaya kaya ko silang abutan kahit dadaanan pa nila ako ng napakarami. So bali ito na nga yung sinasabi ko na bulosoks. So makakabawi tayo dito at makaka-relax kasi
pagkatapos ng masakit na ahon, meron na namang lusong na napakasarap at medyo may kahabaan din. Kaya kaya nating makapag-recover at makatutok ulit sa peloton. Ayan lang yung peloton. Kung nag-effort ka ng nag-effort, sabog ka kahit pagdating dito sa lusong. Kaya kung alam mo yung ruta, mas advantage talaga. So eto na naman tayo, matapos ang napakasarap na lusong, dito na naman tayo sa mapanakit na ahon. Bawi-bawi lang kasi eto yung sinasabi ko na alon-alon na karera. At eto na naman yung sarap na hinahanap natin pagkatapos ng masakit na ahon. Ayun, bawi-bawi talaga. Ganun talaga yung buhay. May masakit, may masaya, may masarap. Ganun talaga. Parang pagbebisikleta lang. At dito banda, akala niya na nakakatira na siya. Hindi niya alam, bago siya tumira, tinira ko na siya. Kaya kailangan kong sumingit dito kasi nakita ko na yung sniper on the moves. It's my life. Iba talaga pagputi. Ha? Pinulikat na nga ako. Ops. Gagamit tayo ng mahiwagang technique. Kasi palabas na yung daga na alaga ko dito. Ayun pang malapitan technique. Pinagbabawal na technique kailangan gamitin natin. At yung mga batang kampo nandito lang sa kapaligiran. Tapos katabi natin si Lyugi ng Team Fastline. Uy, batang kampo on the right side. Ayan So, sa tingin ko, magre-recover muna siya kasi medyo matarik po itong parte na ito. At ito yung mga kasamahan natin. Isang peloton pa po ito. Wala pang nababaklas. So sa tingin ko naka-recover na kaya ayun tumagos na naman sa bandang kanan. Lumusot na naman yung isang batang kampo. Ayun. Pilit na kumakarga. So syempre si Kabulo nasa gitna hindi makakawala at hindi makakakarga kasi nakaalalay lang ako sa pacing ng nasa harap kasi hindi ako makaiwas kaya gagawa ako ng paraan para makapunta ako sa gilid at makakawala ako pagdating ng simplangan at nasa likod ko si Lyugi ng Team Fastline.
At sa tingin ko ulit, mukhang paubos na naman itong batang kampo na nasa bandang kanan natin kasi inabot na naman natin. Ayan, medyo nagre-recover ulit. At si Lyogi nasa likod, pilit na humahabol kay Kabudol. Pero namumulikat ni sa Kabudol, tinitiis na lang ang sobrang sakit na aking daladala na mga daga sa legs ko. Kaya eto yung masarap tutukan na Team 148. Kanina ko pa itong hinahabol mula pa sa umpisa. At eto, magkasama pa rin kami. Napakalakas ang haba ng paa nito. Kaya tutok lang tayo kung kaya pa natin itutok. Aba, kinakabahan ako. Pilit ata akong iiwan ni Lyogi at parang paubos na ako. Parang palaki ng palaki yung daga na dala ko dito sa aking binti. At dito sa bandang likuran, andito yung tropa ko na Taiwanese na lagi kong kalaro sa Minan every Tuesday night around 7:45 PM. Yun ang lagi kong kalaro doon. Nasa likod ko naka Team Minan jersey namin. Ayan, pilit kong tinututukan si Lyogi at ayun, biglang nanggugulat yung isang Taiwanese. Pero hahayaan ko lang yan, bahala ka dyan. Dito lang ako kay Lyogi kasi akala ko makakaya ko pa. At eto na, tinatawanan na ako ng tropa ko sa kalaro ko sa Minan. Ayan, ang ganda ng cadence niya. Tapos batang bata pa ito, nasa 25 years old ata to o nasa 23, nandyan. Tapos si Lyogi, eto, tutok lang ako kay Lyogi. Dalawa sa akin. So far so good, maganda yung kondisyon natin. Nasa harapan tayo ng peloton, kaya pipilitin lang nating makatutok hanggat kaya natin. Pero nagbabanta na yung daga na daladala ko sa aking kanang paa, kaya titiisin natin hanggang matapos to. Kasi konti na lang, puli ka to the max na tayo. Kaya tiis lang Kabudol, matatapos din natin to.
Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Muntikan pa. Malapit pa naman yung finish line. Muntik pang nagkarambula. At dito banda, konti na lang, isang ahon na lang sana, pero pasensyahan nyo na kasi yung sitwasyon ng aking 360 parang sitwasyon ng lakas ni Kabudol, kinapos pati yung battery ng 360 ko, kinapos, hindi umabot sa finish line, kaya hanggang dito lang ang ating coverage mga idol.